mag-alalay sa atin so that we will be able to maintain our Dr. Almacera, gusto ko lang ang paglaruin yung aking isip, ano? At marahil ay Ito may naman mga ang tao, may mga manonood tayo na naglalaro rin ng kanilang isip. Ay ito hindi naman ba ang nung purpose. mamatay si Kristo, ang kanyang pagbabayad sa ating mga kasalanan, hindi ba ang kanyang binayaran kasama doon yung past, Yes. kasama na yung present, kasama na yung Yes, future? that is sufficient. So, kung Forever. ginawa na niyan lahat, bakit kailangan pa ang pamamagitan niyan? Babalikan ko lang uli. Eh, sabi mo kasi nagkakasala pa Okay, tayo. yes. Pero kahit magkakasala pa rin tayo bukas, di ba, cover na rin naman yon noong pagkakapako niya sa cross. Yes. Na gumawa na siya ng pagtubos. Bakit kailangan pa Pero ngayon hindi ang gusto kanyang ng- pamamagitan? Hindi gusto ng Panginoon na if you are freed from the consequence of sin, yung condemnation of sin, na you will sin again. Na hindi niya gusto yung magkakasala ka na naman. Kasi that will become para bang sasabihin nating isang paradox, no? It's not really very good to know na may lamb kasi ako no? Kung I will just bring a lamb again. Para bang it is a license to sin. So sabi ng Panginoon, hindi ka na Once and for all yan. No, once and for all yan. Cover na Pero lahat. it's not a license to sin again. No, it's not a license to sin again. Pero on our own, wala tayong strength on our own. We have to have that sanctified life na hindi na tayo magkasala. Pero on our own, hindi natin yan kaya. So then the Lord will be there. He will be there to assist us. And if we do that, if we will really sin, we have an advocate nandoon sa heaven. Okay. So it was sufficient. Yung pagkamatay niya doon sa cross, it was sufficient. It was enough for us from the condemnation of sin. But then we have to have that sanctified life. Parang we will be free from the power of sin. Kaya nga, dito, yung mga utos, for example, yung mga utos ay hindi yon solusyon ng ating sin. But yung mga utos kailangan natin because it will point us to Christ. Point us to Christ. It will point. Even in this mga sakripisyo dito, yung mga sakripisyo dito, it will point us to the solution. It's not the bringing of this is the solution. It will just point us to the solution, which is Jesus. Okay, sa ating kapanahon ng Dr. Almacera, napakarami mga iba-ibang mga Kristiyano. Napakarami mga Kristiyano ang kanilang paniniwala ay hindi na kailangan ang gawaing pamamagitan. Hindi ako naniniwala ron. Pero ang sabi naman ng Bible na talaga pero nung unang panahon ay aking sinagot sila. Ang sabi ko ay, kasi sabi nila hindi na raw kailangan. Sapat na yung ginawa ni Kristo na siya namatay at binayaran ng kasalanan, hindi na kailangan kaya meron pang pamamagitan. Pero ang aking binanggit ay ganito, napakalinaw sa banal na kasulatan ang daan ng kaligtasan. Ito yung plano ng Diyos Yes. Kung sasabihin natin hindi na kailangan, ay di parang sinasabi natin marunong patay sa Diyos. Ay siya na nga mismo yung gumagawa ng gawaing pamamagitan. Yung gawain ng priest doon sa sanctuary, ay ito yung ginagawa ni Kristo ngayon. Yes. Ngayon, kung ito yung plano ng Diyos, sino naman tayo para sabihin natin hindi kailangan yan? So parang pinapalabas natin ngayong marunong patay sa Diyos. Hindi yata yan ang mas malaking problema, Pastor. Ang problema pa nga is, dinagdagan pa nga yung intercessor. Mga intercession. Para bang it's not enough na si Kristo. May mga, pupunta tayo sa mga saints, o ganoon. Even Mary, no? Parang madagdagan yung mga intercession. Pero ang sabi ng Bible is, He is our intercessor. He is our high priest na nag-intercede doon sa heaven. Binabanggit sa ating pag-aaral na siya ating tagapagtanggol. Paano mo nakita na ang ating Panginoon Susig gumagawa ng pagtatanggol sa atin? Paano niya tayo pinagtatanggol? Okay. Babalik tayo doon na naman sa scenario ng courtroom, no? Na-mention natin yan sa first lesson yata natin. Na the heaven is also the residence of God, but it is also a throne room. Yung may judgment din nangyari doon, hindi ba? And that is when we need some kind of an attorney, advocate, no? Yung advocate. Kasi pagka-korte, kailangan may judge. Dapat meron ding na-mention din natin abogado. yan, no? So that judgment aspect, na-mention din natin yan doon sa ating lesson last week, na may judgment. So may kailangan natin ng isang abogado. So yan ang advocate, the word advocate. Siya ang ating para bang siya nagsabi, okay, walang kasalanan ito, and these are some of the evidences. Yan, parang he doesn't deserve death.
Doc, merong magandang talata rito na magandang ating basahin. Okay. Sa aklat na Roma, Kapitulo 8, sa Yes. talatang 31 hanggang 34, ganito umika. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. So dito lang ipinapakita lamang yung kalagayan ba na kung paano gumagawa ng pagtatanggol ang ating Panginoon Jesus, ano? Na siya nandoon sa langit, na nakaupo sa kanang luklukan ng Ama, na kung may mga laban sa atin, siya yung humaharap, siya yung ating pinakaabogado. So, wala talaga tayong talo nito, Pastor, hindi ba? Sa kaso doon, walang talo kasi atin din yung abogado. Maski yung judge dito, sabi dito, atin rin. So, he is for us. Yun ang maganda dyan na word. He is for us. So, ang attitude niya ba? When he is there, he is not against us. No, he is not the prosecutor. He is the advocate. He is our lawyer. He is our attorney. At saka yung judge naman ay ama din niya. At saka sinabi rin na God is for us. Sa Tagalog ang wika ay ang Diyos ay kakampi natin. And by the way, hindi kasama rito, pero ang background nito yun sa courtroom, hindi binanggit sa talata yung accuser. Pero malinaw din sa Bible na merong accuser. Ang accuser sa aklat ng Apokalipsis, binanggit na merong accuser of the brethren. Satan is the na yun ay walang iba kundi si Satanas. Na ang kanyang gawain palagi ay mag-akusa sa kanyang bayan, sa atin. Na palaging sinasabi yung ating mga kasalanan. Pero narito naman ang ating Panginoon Jesus na siyang sumasalag naman. At hindi naman binapawalang sala o hindi naman binabaliwala yung ginawa natin o pinagtatakpan, kundi bagamat ito'y atin na naikumpisal, ay di sasabihin ng ating Panginoon Jesus ay tama yan. Tama yan. Pero tinanggap niya ang aking dugo na panghugas doon at pambayad doon sa kasalanan na yun. Kaya may nagre-represent na sa atin doon sa courtroom sa langit, yun ay ang ating Panginoon Jesus. So sabi niya, ako na ang nagbayad niyan, ako pa talaga ang abogado nila. So, walang talo. So sa picture na ito ng courtroom ay malinaw natin makikita mga kaibigan na ito ang tuloy-tuloy na nagaganap doon sa langit. Meron nag-aakusa sa atin. Sabat tayo lahat ay makasalanan, tayo naman po ay nagkakamali, tayo nagkakasala. Pero kung si Jesus ang ating abogado, at ating kinukumpisal naman sa kanya yung ating mga kasalanan, ay di binibigyan natin ng kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus na ipagtanggol tayo sa harapan ng Ama. Kaya nga binanggit na siya ay tagapagtanggol at siya rin ay tagapamagitan. Kaya nga, kung sa atin ngayon, mahalaga masyado yung confession. No? Yung ang confession. And confession is not just stating your sin. Pero parang nag-acknowledge ka ba na, Lord, I have done this. Very sorry. Pero confession is moving forward na you will not do it again. And that is when you are sincere. Talagang yan ang i-accept niya. So ang confession ay hindi lamang yung pagkilala pagkilala na ako, makasalanan ako. Kundi inihayag mo talaga yung kasalanan mo.